Trouble time ngayon ng mataas na kapulungan ng Kongreso upang maibalik sa target schedule ang kanilang pagpasa sa 2026 national budget. Muli namang tiniyak ng liderato ng Senado na walang makalulusot na insertions hanggang sa BICAM report na target mapirmahan sa December 16. Narito ang ating balitang A to Z. Matapos maantala ng isang araw dahil sa nangyaring sunog nitong weekend, umarangkada na ngayong December 2 ang Senate plenary sessions para sa 2026 national budget. Tiniyak ng liderato ng mataas na kapulungan na mailulusot nila ang kanilang bersyon ng pambansang pondo. Kung mamaya, today's Tuesday, easily on Friday, we can approve it on everything. Para pag-print over the weekend, next week, pwede mo schedule ng bike. Pinawi rin ni Senate President Tito Soto ang takot ng ilang watchdog groups na mauwi sa reenacted budget o extension ng controversial 2025 budget sakaling mabitin sa oras ang budget hearings. Oo, hindi kami mapapayag. Hindi kami mapapayag na reenacted budget. Kanina, isinalang na ng mga senador ang kani-kanilang individual amendments. Kabilang ang mga isinusulong ni Senate Deputy Minority Leader Joel Villanueva na dagdag na 115 million pesos para sa cybercrime prevention. Isinusulong rin ni Villanueva ang dagdag pondo para sa mga programa ng Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, at scholars sa ilalim ng Commission on Higher Education. The Senate President proposed 185 million, Mr. President. That 185 million will cover all 27 SUCs. Yes, Just the same, Mr. President, may I appeal to the body and to the chairperson to increase the budget, Mr. President, not just Bulacan State University, but all SUCs offering School of Medicine, Mr. President. Bukod sa pagla-livestream ng individual amendments para matiyak ang transparency, isinusulong din ng Senado ang Open Bicameral Conference Committee na gaganapin sa Intramuros. Yung current budget po for education na nasa committee report na ngayon po ay nagtatamasa ng pinakamataas na budget sa kasaysayan ng ating bansa, sana po ay hindi mabawasan. Thank you. And I hope all of my colleagues here will stand firm in making sure that this budget is not decreased, neither in our second reading vote or more importantly during the BICAM. Sa December 16, target mapirmahan ng mga kinatawan ng mataas at mababang kapulungan ang BICAM report upang mapirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 national budget sa December 29.